1, 2, 3. Isang magandang araw sa inyong lahat mga kaparmers. Welcome na naman muli sa ating YouTube channel. Ito ang napili kong for good business. Bumalik sa probinsya at magsimula sa farming business. Sinimulan ko sa mga native na manok. Bago pa man dumating ang ating mga alaga, ay kailangan natin gumawa ng kanilang kulungan. Pagdating sa ating mga material, wala ho tayong problema. Kasi kung ano ang available dito sa ating farm, yan po yung ating mga ginagamit. Ang mga nakikita nyo ng mga kahoy na ating ginamit dito, ito ay mga sangalang ng mga Jimelina na ating pinachinso at polo na ating mga itinumba doon sa gilid ng ating triangle house. Sa pagsisimula ko ng farming business, kayod kalaba mga kaparmers kasi hindi naman kalakihan yung ating budget. Pag kaya naman namin gawin, hindi na ako kumukuha ng panday mga kaparmers. Sa totoo lang mga kaparmers, sobrang pagod yung aming nararamdaman dito. Pero buo ang aking determinasyon. May pangarap ako, alam ko ang patutunguhan ng aking mga ginagawa. Sa bigat ng aming mga binubuhat, hindi biro mga kaparmers. Sa totoo lang, maga yung aking shoulder nito. Pero hindi ko yun iniinda mga kaparmers dahil nga buo ang aking loob sa aking pangarap. Nang maitayo na namin yung mga poste at nalagyan ng mga braces, matibay na. Agad na akong umakyat mga kaparmers para masimulan na ang papakuan ng yero. Ito pa yung challenge. Kailangan putulin yung malalaking poste para mapantay yung ating bubong. At nang matapos, satisfied naman. Parang batang naglalaro mga kaparmers. I-enjoy lang natin yung ating farming business. At pagkatapos namin mailagay ang mga buong kawayan, maghihiwa naman kami. Gagawin namin na 4 ang isang kawayan. At pagkatapos, salpak kagad sa taas mga kaparmers. Ito ang kanyang resulta. Sarap maglakad sa taas mga kaparmers. Huwag lang magkakamali. Pagkalagay ng bubong, ito naman ang kanyang itsura. Para sa akin, maganda. Iwan ko lang kung para sa inyo kung maganda mga kaparmers. At mabilisan na, kailangan namin gumawa ng mga pangdingding para hindi makatakas yung ating mga manok. Dito ito sa may gilid, ilalagay namin. At pagkatapos linisin, salpak agad mga kaparmers, ura-urada ang trabaho. Sa bawat may ginagawa ako, iniisip ko kung ano ang susunod para tuloy-tuloy ang ating trabaho. Ayaw ko na may masayang na oras dahil para sa akin, time is gold, ika nga. Nang matapos na ang aming ginagawa sa gilid, agad-agad akong kumuha ng poste. Poste sa paglalagyan namin o kakapitan ng net. At dahil nga manipis yung mga net na ating nabili, gagawa tayo ng diskarte. Pagkatapos magtahi, magbiyak na naman ng mga kawayan. Para ito sa mga braces ng ating net para mas lalong tumibay. Ayan na yung resulta. Tapos, agad-agad naman akong gumawa ng pintuan ng kulungan ng ating mga manok. Nilatag ang net para sa itaas. Kailangan mabalot lahat. At ito na yung ating last day sa paggagawa ng kulungan ng ating mga manok. Overtime sa gitna ng gubat. Nang matapos, satisfied mga kaparmers. At kinabukasan, maaga pa lang nag-deliver na. Si EJS Backyard Farm. Siya ang may-ari o nagbinta sa ating ng mga alagang manok. Para sa inyong mga kaalaman mga kaparmers, sila po ay mag-asawa. Pareho silang teacher mga kaparmers pero madiskarte. Pinasok nila ang farming business at ito nga napabili tayo ng mga native na manok na ating pararamihin sa ating farm. Ang ating naging panimula 25 na native na manok, 4 na Muscovy duck at 3 na Guinea fowl. Mayroong mga kaparmers na nagtatanong magkano ba yung ating naging panimula. Sa alaga pa lang umabot tayo ng 10,000. Lahat na yon kasama yung Muscovy duck, Guinea fowl at mga native na manok. At pagkatapos ko mabayaran sila sir, agad na silang umalis at umalis din tayo papunta sa ating farm. Excited tayong pakawalan ang ating mga alaga doon sa ginawa natin na kulungan nila. Mga native na manok ang ating naging panimula. Bakit nga ba? Kasi mga kaparmers, sa obserbasyon ko dito sa aming lugar, bibihira lang ang nagbibinta o nag-aalaga ng native na manok. At marami naman ang naghahanap at gustong kumain ng mga native na manok. Alam niyo naman yung mga galing sa bakasyon, yan ang mga kahinaan na ulam. At sa bilis ng pangyayari mga kaparmers, hindi natin namalayan mayroon na tayong mga alaga na papakawalan dito sa ating farm. At nang marating na natin ang ating farm, agad na nating dinala yung ating iba't ibang mga alaga dito sa loob ng kanilang kulungan. At nang matapos, agad nating pinakawalan una yung ating mga native na manok. Sa sobrang excited at saya, ginawa pang parang kalapati ang mga manok. At dahil nandito na yung ating mga alaga,
gagawa tayo ng mga improvise na painuman, patukaan ng ating mga alaga. Bakit tayo bibili kung marami naman ang mga resources na makukuha natin dito sa ating farm? Walang gastos, libre mga ka-farmers. Sipag at tiyaga lang ang kailangan. Ito yung kauna-unahan na pagbibigay natin ng pagkain para sa ating mga alaga. Excited mga ka-farmers? Talagang walang kapagod-pagod. Kahit sa mga panahon ito, hindi pa nakakain ng lunch. Mag-aalas 2 na mga ka-farmers. At sa wakas, yung ating mga itinanim na Madre de Agua, mapapakinabangan na mga ka-farmers. Totoo nga ang kasabihan, pag mayroong itinanim, mayroong nga anihin. Kaya para sa ating mga ka-farmers, kung kayo'y nagplaplano pa lang magtayo ng farming business, umuwi sa Pilipinas, sinasabi ko po sa inyo, magpatanim na kayo ng mga source ng iba't ibang organic feed na pwede nating makuha. Para pagdating ng panahon na mag-start na kayo, marami ang ating makukuha at sa panahon na wala tayong pambili, mayroon tayong maipapakain sa ating mga alaga. At ito ang ginawa ko bago pa man ako magsimula dito sa aking farm at mag-for good. At para naman sa ating mga ka-farmers na nagtatanong magkano ba yung ating naging panimula doon sa ating mga alaga. Simula sa paggagawa ng bahay hanggang doon sa ating alaga, total natin is nasa 18,000 mga ka-farmers. Dahil sa alaga pa lang, inabot tayo ng 10,000 plus. The rest, kasama yung yero, pako, net, binilang ko nasa 8,000. Sabihin na lang natin 10,000 na rin kasama yung snack, pagkain natin. So nasa 20,000 lahat-lahat ang sit-up na ito mga ka-farmers. Pero take note mga ka-farmers, pagdating sa labor, kami lang ng aking brother ang gumawa. Kung kukuha tayo ng panday, another expenses yon mga ka-farmers. Kung kaya naman natin gawin, bakit hindi natin gawin? Para sa ating mga silent viewer at mga nag-comment at nag-subscribe, maraming salamat sa inyo. Taos puso po ako nagpapasalamat sa inyong suporta. God bless po sa inyo at sa inyong mga mahal sa buhay. At para naman sa ating mga nagtatrabaho, lalo na sa ating mga OFW, God bless po sa inyo. Palagi po natin tatandaan, unahin po natin yung pag-iipon. Mag-ipon para sa for good business. Ang iyong mga nakikita mga ka-farmers ay panimula pa lang ito. Plano natin mag-alaga ng iba't ibang heritage chicken. At marami pa tayong kulang na dapat itatanim dito. Katulad ng kalabasa, opo, pipino, iba't ibang gulay na pwedeng ipakain sa ating mga alaga. Organic feeding na pwede natin makuha sa likod nang wala tayong budget para sa commercial feeds. So paano mga ka-farmers, hanggang dito na lang. Maraming salamat. God bless po sa inyo at lalo na sa inyong mga mahal sa buhay.